7:41 na po ng umaga, nagbabalik ang The Morning Show at marami po ang nangangamba dito nga sa La Nina dahil ayan, magbabaha na naman, ano mangyayari sa atin, baka maundoy na naman tayo. Yan po ang ating pag-uusapan. Kasama natin yung umaga si Senator Loren Legarta, ang United Nations Champion for Climate Change. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo and I'm glad to be here in the morning show. Veronica, Nikki ang tawag sa'yo dito yes. Okay. Ito pong climate change na isinusulong nyo na magkaroon tayo ng mga pangamaraan para naman mabawasan yung risk, no? At para magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na development at hindi maantala ngayon. Ito ating ang pag-develop ng ating bansa. So, what are you doing about this? Unang-una, tayo ay nag-author ng isang batas, yung Climate Change Law, na siyang nagtatag ng National Commission on Climate Change. Yan ay isang bagong komisyon na ang chair ay mismo ang Pangulo ng Pilipinas at merong mga commissioner na ang trabaho ng komisyon na ito na sila ang magpapatupad ng mga action plan ng lokal na pamahalaan, tuturo, bibigyan ng technical assistance at maglilink sa kanila sa mga maaring pagkuhanan ng pondo para sa kanilang proyekto sa lokal na pamahalaan. Ano bang ibig sabihin ng adaptation? Ang ibig sabihin, hindi natin maiiwasan ang pagbabago ng klima. Yan ay nature, yan ay kalikasan. Dahil na rin sa pag-aabuso ng mga malalaking bansa, pati na rin tayo, ay masyadong umiinit ang panahon, masyadong lumalakas ang ulan. Kung ito hindi kayang pigilan totally, kayang bawasan. At mangyayari man yan o hindi, kailangan natin mag-adapt ang ating pamumuhay. Dahil 20 typhoons, 20 bagyo sa isang taon dumarating sa atin, minsan mas madalas pa, mas malakas. Kailangan paghandaan, hindi pwedeng pagkatapos ng bagyo, ililikas yung tao, dadalhin sa mas mataas na lugar, bibigyan ng bigas at sardinas, bibigyan ng kandila, tapos nalagay sa eskwelahan, and then pag wala ng bagyo, ibalik sa lugar. Yan ang tinatawag natin puro response, puro reaksyon, tapos itatayo na naman yung mga eskwelahan at yung mga bahay, reconstruction. Pag nangyayari at puro ganyan ang ating gawa, ay hindi na tayo aasenso dahil 20 typhoons a year. Lahat ng gawa natin, it set back, no, ang ating progress and development. Ngunit, pag tayo ay may adaptation, pag tayo ay nagsasabing may readiness, may resilience ang ating mga komunidad, ibig sabihin, ang ating mga bahay, ang paggawa, arkitektura, ang structural integrity, kailangan akma sa malakas na hangin, akma sa pagdating ng baha. Dapat alam natin na maaring maundoy na naman, maaring mapepeng na naman. Kaya wag na tayo magtayo ng bahay sa mga lugar na maaring maanod ng mga baha. Huwag tayo magputol ng punong kahoy sa halip ay magtanim. Dahil pag ang mga bundok ay wala ng puno, mahuhulog sa ating karagatan, sa ating mga lawa, sa ating mga ilog, ang lupa at bababaw ang tubig, magkakaroon ng sedimentation, at ito'y aapaw. Pag umapaw ito, yung mga taniman at mga bahay sa karatig lawa o sa baybay dagat ay mawawala sa panahon ng sobrang ulan. Ibig sabihin, konting ulan lamang, overflow na yung ilog at yung lawa, mamamatay ang tao, mamamatay ang kabuhayan. Kaya ito'y isang issue ng paaraw-araw, pang-araw-araw na buhay. Ito hindi lamang scientificong issue, hindi lamang to issue pag meron na yung bagyo, nangyayari. Imagine 12 months in a year, 20 typhoons, halos 2 sa isang buwan. At ang Pilipinas, ang isa sa mga pinaka-vulnerable, pinaka-delikadong lugar sa buong mundo. At ang Asia Pacific, ang pinaka-masamang rehiyon pagdating sa disasters. Dahil ito'y talagang pinupuntahan mas madalas kaysa ibang rehiyon sa ating mundo. Pero I think yung nagiging problema ngayon okay, we have a risk reduction management, yung mga official natin gusto nila implement ito. Pero yung mga pasaway, yun ang problema. Sabihin natin, bawal mag-logging dyan, bawal magmina dyan, bawal tumira dyan sa mga estero. Pero daming pasaway, paano po yung ganon? Yan ay malaking problema dahil maaring nag-aadvokasya tayo, maaring may mga batas tayo, pero yung pagpatupad ng batas ang hamon sa ating nasyonal at lokal na pamahalaan. Alam nating bawal magtayo ng bahay sa estero. At pag umapaw yung estero, aanod yung bahay, mamamatay ang mga tao o masasaktan.
kung hindi to i-implement, malaking mangyayaring sakuna. So in short, these natural hazards don't have to turn into tragedies if we are prepared, if we follow the laws. Kung hindi natin sundin, malaking problema. At yun ang nangyayari nga sa atin. May political will po kasi, Senador, yung pinaka-importante dyan no, sa pagpapatupad. Saan ba natin pwede isisihan? Panahon ba para magsisi? Sisihin yung mga public officials o yung mga tao mismo hindi sumusunod sa mga ganun? Doon po talaga tayo nagkakaproblema sa political will. Yes, oo. Lahat naman, it's all of us really. Opo. Hindi panahon ng pagsisisi dahil pag may nasasalanta at namamatay at nasasaktan, hindi panahon ng pagsisisi. Kamukha ngayon, as we speak, may mga baha pa rin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa Kabisayaan, sa Region 8, sa Caraga, sa Kabikulan, Albayan, Sorsogon, patuloy ang ulan din. Kahapon nasa Kalibo ako sa ati-atihan. Sabi nga ng mga tao doon, taon-taon na nag-atihan, first time. Opo. Ang lakas ng ulan, inulan yung buong ati-atihan hanggang hapon. Sino mag-akala na ng Disyembre at saka Enero ay umuulan ang Pilipinas? Hindi lamang ang Pilipinas. Alam natin, 500 higit ang namatay sa Brazil. Alam natin, putik din, parang undoy ang nangyari sa Australia, sa Brisbane. So, ito yung nangyayari na sa lahat ng lugar sa ating bansa. Ang dapat na lang talaga ay paghandaan natin sa pamamagitan ng una, awareness, ito pinag-uusapan natin. Pangalawa, sa pagtayo ng ating mga gusali, ating mga ospital. At pangatlo, sa pagsusunod ng ating mga batas ng kalikasan.